Grabe naman tong balitang ito, nalambat. Sunod-sunod po ang mga magagandang balita tungkol sa Davao. Mahirap, totoo yan. Hindi naman maganda talaga na pagtawanan natin yung mga ganitong klaseng balita. Pero talaga, mukhang sa mga ganitong klaseng balita, kahit ano pa yan, gaano pa yan kanegatibo, mukhang proud pa rin ang mga Davaoenyo sa mga Duterte. Mukhang suportado pa rin nila ang mga Duterte. Ang naging sistema kasi nila, iniangat nila ang sarili nila, iniangat nila ng todo-todo ang mga Duterte. At hindi nila alam na ang mga taong kailangan pang iangat, yung mga taong kailangan pang iangat, ayun po yung mga taong palubog. Kaya nag-e-effort kayo para sila ay iangat. Wala na yan, palubog na. O balikan natin ang mga balita sa Davao City. Nakita nyo naman, napanood ng marami, yung matinding baha na naman. Ang ibig kong sabihin, hindi yan bago. Madalas ay nagkakaganyan sa Davao. Ang sinasabi nga ng mga kababayan natin, ang bagyo daw ay nasa norte. Pero ang binabaha ay ang Davao. Kung ilang beses na nangyari ang pagbaha na yan. At hindi na yan normal. Ngayon naman, may balita ng mga rambulan, may mga balita ng kung ano-ano, may mga balita ng iba't ibang klaseng krimen. Pero hindi mawawala yung balita nga tungkol sa droga. At diyan, numero 1 ang Davao din po. So yan ba ang sinasabi niyong safest city? At kung ano-ano pang bansag sa Davao City na tila ba mala Singapore na nga daw? Ayan, 11 suspect na lambat sa Davao City. Ganda ng term na nalambat. Nalambat, nasabat sa Davao City drug den. Ang ibig sabihin yan, diyan na andyan ang pugad ng mga durugista. Ay baka daw kasi yung mga leader talaga dyan ay durugista rin. Sila yung mga pasimuno, sila yung mga malalaking drug lord. Totoo kaya? Dahil kung tutuusin kung titignan natin mabuti, napakaraming mga krimen na nangyayari dyan sa Davao. Ang daming balita. At bakit yan nababalita? Dahil dapat ibalita para magising itong mga taga-suporta ng mga Duterte na hindi langit kundi impyerno ang Davao.